Dumami pa ang mga probinsyang apektado ng tagtuyot. Daang milyong piso na rin ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino. Sa gitna niyan, babala ng pag-asa, posible pang tumindi sa mga susunod na araw ang nararanasang init ngayon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Balot na balot ang construction worker na si Werlan at kanyang mga kasama habang nagtatrabaho ng tanghaling tapat. Kailangan po para hindi po masunog. Tubig lang po. Bali, uminom pa lang maraming tubig para hindi ka masyado mahilo. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong Abril. Ang init factor naman o temperaturang nararamdaman ng katawan, mas matindi pa. Pwede siya mag more than 40 kung mataas yung ating relative humidity o yung gaano ka moist yung hangin. Nag-eksperimento kami kung gaano kainit ang panahon ngayon. Ang isang tube ice na ibinilad sa araw, inabot ng 20 minuto bago natunaw. Ganyan ding panahon ang inabot bago tuluyang natunaw ang 3 ice pops at isang baso ng yelo na ibinilad sa tabing kalsada. Mas mabilis namang natunaw ang isang baso rin ng yelo na ibinilad naman sa rooftop ng isang building. Ang temperatura naman sa ibang lugar ngayong buwan, posibleng umabot ng lagpas 39 degrees Celsius. Mas mainit pa ang inaasahan sa Metro Manila at ibang rehiyon sa Mayo. Sa Maguindanao, ilang residente ang napipilitang magigib ng tubig mula sa ibang barangay dahil sa mababang supply ng tubig sa kanilang lugar. Yung iba, drum-drum ang binibitbit para masulit ang pagigib. Umaasa ang mga residenteng may babalik na sa lalong madaling panahon ang normal na supply ng tubig sa kanilang lugar. Sa Negros Occidental, umakyat na sa 400 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pagtama ng El Nino. Sa kabuuan, aabot sa lagpas 40,000 hektarya ng taniman ang apektado ng tagtuyot. Magsasagawa naman ng cloud seeding operation sa probinsya sa Mayo upang maibsan ang nararanasang init. Hinahanda na rin sa Occidental Mindoro ang nasa 300 milyong pisong pondo para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Gagamitin ang pera sa pagbili ng mga oversupply na sibuyas upang hindi malugi ang mga magsasaka sa rehiyon. Ilalagay sa cold storage ng Department of Agriculture ang mga sibuyas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, dumami pa ang mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Nadagdag sa listahan ng mga apektadong probinsya ang Occidental Mindoro, Camarines Sur, Cebu Province at Cotabato Province. Nasa 20 bayan na sa iba't ibang probinsya ang nasa ilalim ng state of calamity. Dagdag pa ng NDRRMC, pumalo na sa 5 bilyong piso ang pinsala sa mga pananim. Nasa 164,000 magsasaka naman ang apektado. Ayon sa pag-asa, kahit panahon na ng tag-init, may isolated local thunderstorms pa rin namang mararanasan. Yun nga lang, di ganoon kadalas o karami ang ulan. Since talagang dry season naman kasi siya, we expect below normal rainfall pero hindi ibig sabihin na walang ulan. Kakambal ng tag-init ang ilang sakit. Unang-una yung heat stroke or yung heat fatigue, lalo na sa mga elderly. Maaaring ma-dehydrate, kaya kailangan talaga mag-iingat dahil ito isa sa mga possible na complicated na cases na maaaring matuloy-tuloy sa mga katulad ng kumbulsyon, mataas na lagnat, panghihina, at mayroong mga maaaring mamatay. May dagdag problema pa ang mga walang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Pag ganitong mga nakukulangan tayo ng water supply, marami tayong nagiging problems. For example, mga gastrointestinal diseases, kapag lalo na yung iniinom na tubig, yung mga nakaimbak. Kaya payo ng DOH, kung iinumin ang nakaimbak na tubig, pakuluan muna ito. Palitan din daw ang imbak kada 1 o 2 araw. Para makaiwas din sa matinding init, payo ng DOH, Huwag na tayo munang masyadong lalabas yung kainitan ng araw. Ibig sabihin, simula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3, alas 4 ng hapon. Magsuot din ng preskong damit, sombrero, sunglasses at sunblock. Magpayong din. At syempre, laging iinom ng tubig, 8 glasses of water a day. Tina Panganiban Perez, GMA News.